Magandang umaga po sa inyong lahat. Yan, ito po si Kuya Mel. Nandito pa rin po tayo sa Barangay Matakong. So ngayon po meron pong inilapit sa atin ng isang residente dito kung po pwede na mabigyan natin ng tulong o anong tulong ang pwede nating maibigay sa kanya. So ang sabi ko po ay sa ngayon wala pa tayong sapat na pondo or pambigay, pero sabi ko tingnan muna natin, kausapin muna natin, kapanayamin natin kung anong pwedeng maitulong. So tara na po, yan, maraming salamat do sa kapitbahay. Di ko na tuloy natatanong yung pangalan. Dinala na po tayo dito, ayan, nasa bahay, ayan po yung bahay. So ngayon po tara kausapin natin. Okay, ayan po yung bahay. So dyan po nakatira, nilulumot na. So puntahan natin. Yan, magandang tanghali po. Yan. Kayo po si Lola Winifreda Barrios. Yan, magandang ano po. Kamusta po? So, pwede po ba makituloy? Okay, yan po si Lola Frida. So, yan po. Kanino pong bahay ito? Buti pinatira po kayo dito. Kapatid po yun ng mister. Po? Kapatid po ng mister po. Kapatid ng mister. Hipag nyo. So, ilan po kayo natutulog dito? Tatlo. Nasaan po sila? Ay, yun po nag-alis na yun ang panganay. Opo. Ang dalawa po ay yun yata sa... Ayan, inilapit po kayo sa akin kung pwede daw kayong kausapin at baka sakaling makapagbigay ng tulong at anong tulong ang pwede kong maibigay. Yan, sabi ko, hindi ko alam kung anong tulong ang maibibigay ko, hindi ako nangangako, pero sabi ko nga, sige, subukan kong puntahan. Yan. Okay, mga kalingap, mga ate, mga kuya, mga ka-OFW. Ito po si Lola Winnie. Po ang tawag sa atin dito. Ang katunayan ko, Winifreda. Yan, Winifreda. Winnie. Yan, si Lola Winnie. Ilang taon na po kayo? Ano na po ako? 83. 83. So, 83. 1940 po ako. Balo na po kayo? Ay, upo, nung pang 2008 yun, namatay. 2008. So, ngayon po, sino po itong mga alaga niyong tatlo? Ay, anak po nung pangalawa kong anak. Nasaan po yung mga anak ninyo? Nasa Maynila po, nagtatrabaho. Ay, ito nga, kulang-kulang ang padala sa amin. So, ibig sabihin, ilan po yung anak ninyo na... Ay, tatlo lang po yung anak ko. Nasaan po sila lahat? Yung isa po naroon doon, yung isa naman po yung bunso na babae. Ay, nasa hospital nga daw po ngayon. Sa may karamdaman ang bata. Ano po trabaho ng anak nyo na nasa Maynila? Ay, helper lang daw po yun sa construction. Helper. May pamilya na din doon? Ay na, ito po dito ang pamilya niya. Tatlo. So, kumusta naman po? Nakakapagpadala naman po ba? Ito na nga po. Sa katagal-tagala, ilang buwan po bago nakapagpadalan. Bakit daw po? Hindi po namin malaman kung paano. Ngayong linggo na naman, hindi po nakapagpadala. 2 linggo na po nagpadala. Isa, 1,000. Pangalawang linggo, 1,000 na naman. Magkano po ba ang pinapadala sa inyo? 1,000? Ay, opo. Nababawasan naman po ng mga apo ko. Hindi sa akin sinasabi. Pagkabigay ng pera, saka doon ko nalalaman na binabawasan nila yung 1,000 na yun. Magkakasya po ba sabi ko? Magkakasya ba anak sa akin ang 1,000? Tatlo kayong nag-aaral. Yung isa. Sino po ang nagbabawas nung pinapadala sa inyo? Ayun din po mga apo ko. Saan daw po dinadala yung pera?
Ayun po ang ginagastos na po nila. Ano daw po yung binibili nila? Ayun, yung pong panganay, 200 ang binawas. Hindi ko po alam kung ano, naubos yung pera na yun. Tapos itong pangalawang padala, 100 ang nabawas. Ibinili naman daw nila ng na wifi po sila. Na wifi? Saan ginagamit ang wifi? Ay, sa pang-school po. Nasa school. Opo. Ah, Sabi po, ano ba yun? Kaya ngayon po, sa ngayon, yung 3 bata, hindi po sila nakapasag dahil wala pong allowance sila mga ano. so Ay, magkano? ano sinasabi po nung anong sabi ng mga magulang nila? Hindi nga po namin makausap. Nanghihiram lang din daw ng cellphone. So mahirap nga yan. Ilan taon na po itong mga apo ninyo? Ayun, grade 12 po yung panganay. Grade 10 naman yung pangalawa. Yan. Pwede ko po bang makausap itong mga apo ninyo? Hindi ko na po alam kung saan po nagpupunta yung mga batang yun. So ayan po mga kalingap, ito po yung tinitirahan nila. Yan, napakaliit po. Yan, ito. Meron naman pong bubong, nakikitira lang sila dito. Ito po yung kusina. Ayan. May maliit na CR. So, yan po. Yan, nilapit po sa atin isang concern na kapitbahay nila. Yan, kung maaaring matulungan. So, ngayon, nandito po tayo. Kinakausap natin. Yan yung anak na nagtatrabaho. Hindi makapagpadala dahil kulang din ang sinasahod. So, yan. Okay mga kalingap, ito po yung yung panganay na apo ni Lola na ang tatay niya ay nagtatrabaho sa Maynila bilang helper daw. Ayon kay Lola Winnie Freda. So ito po ay 18 years old. So tatanungin po natin. Yan, ilang taon ka na, Adrian? 18. So anong naitutulong mo sa lola mo para makatulong para sa pang-araw-araw ninyong kabuhayan? Tutulong ko lang po pagtatambo po. Pagtatambo. Pagka hindi panahon ng tambo, tulad ngayon, hindi panahon ng tambo. May extra lang po kung saan din. Anong extra? Minsan po mabundok, makuha ng mga mga Nyog. Tapos, langka, ganyan. tapos, Yun lang po. anong gagawin nyo doon? Mapabinta po. Magkano nabebenta naman yung mga ganun? Ang langka po ngayon ay 10 na po kilo. Tulad ngayon, ba't nandito ka? Di ba nag-aaral ka? Opo. Hindi po kasi pumasok mo. Bakit? Yung baon. Walang baon? Ba't magkano ba binabaon mo sa isang araw? Minsan po, 40. 40. Ano yung pangkain? Opo. Naglalakad ka lang papunta doon? Meron naman pong hindi naman po nag-anak. Nakikisabay ka? Nakikisabay ka, walang bayad yun. Wala. So, ayun, kasi si Lola Winnie Freda, matanda na. Tapos, 3 kayong inaalagaan niya. Yan, ayun nga, nakwento niya nga sa akin, pagka nagpapadala yung tatay nyo, 1,000, nababawasan nyo pa. So, yun pala, binabayaran nyo yung mga utang nyo. Ano yung mga inuutang nyo? Mga pagkain? Opo. Mga pagkain. Ayun, natatandaan ko po to si Lola Winnie Freda nung ako po yung nagpa-feeding dito sa eskwelahan. Yan, nung nagpa-feeding ako. So, ayun. So, ayan po. Yung mga kapatid mo, nasa? Doon po sa bundok. Ano ginagawa? Hindi ko po alam, may gagawin daw po sila. Sa bundok? O baka magkakaingin. May nagyayain po rin ay Ano usually ginagawa nila sa bundok pag nagpupunta sila ron? minsan
minsan po naghahanap ng magkikitaan. Magkano ang pagkakakitaan. Tulad yan ngayon, kumain na ba kayo? Hindi pa? Hindi pa. Paano? Anong kakainin nyo ngayong tanghali? Meron pa naman po dyan konting bigas, isinain na niya. Pinanghihingi na ng pang-ulam. Uy anak, wala na tayong pang-uulam. Sabi ko kahit kasi na lang, kain na lang tayo. So, ngayon ako po ay titingnan ko po kung ano yung magagawa kong paraan. Hindi po ako nangangako sa inyo, wala po akong pinapangako, ha? So, ikaw kamusta naman ang pag-aaral mo? Okay naman po. Okay, ano yung okay? Wala naman pong problema. Walang problema, walang bagsak. Hindi ka naman honor. Hindi. Yan, baka puro barkada. Ba't sinasabi ng lola mo nag-ano ka daw, wifi? Para saan yun? Yung wifi po, para matawagan ko po Yung ama ko. ama mo. Pagka nagkakausap kayo ng ama mo, anong napapag-usapan ninyo? Yung araw-araw po namin. Nagpapadala naman. O, Magdala naman. nagpapadala. Nakakarating ba kay lola mo? Yan. Magkano pinapadala? Minsan po, 1,000 lang. Sa loob ng ilang araw bago siya magpadala. 1,000 po. So, 1,000 a week. Kada linggo, 1,000. Consistent ba yon? Ibig sabihin, tuloy-tuloy ba yon? Dalawa na yan. Ngayon po, 2 linggo lang po yun. 2 linggo. Yung 1,000, kailangan umabot ng 2 linggo. Diyan po. Ganon. So, 2 beses na sa isang buwan kung magpadala ng 1,000. Tama ba? So, ayun po. Actually, may pasok itong bata na ito at saka yung 2 niyang kapatid. Hindi sila nakapasok. Excuse me, dahil wala silang pambaon. Ngayon, habang papunta ako dito dahil aayusin ko yung nabigyan ng pagkakataon na babahayan doon. Yan try natin na sunod, baka kung merong sumuporta sa atin, salamat. Kung wala, salamat. Di po ba? Yan, kaya po sinasabi ko sa inyo, Lola Winifreda, yan, wala po akong binibitawang pangako dahil siyempre po ako isang isang maliit na YouTuber lang po na ang hangad lang po sa mga kababayan natin ay makatulong sa paraan na kaya ko. Ngayon, kung meron pong sumuporta sa atin at magbigay ng suporta sa inyo, wala pong problema. Ihahatid ko po sa inyo yun ang buong buo. Ayan. Pero sa ngayon po, wala muna po ako maipapangako sa inyo na maitutulong ko sa ngayon. Yan, hindi natin alam, baka sa susunod na linggo, sa susunod na buwan, bigla na lang akong pupunta dito. Yan, para abutan kayo na kahit na ano lang. Di po ba? Yan, kahit na bigas man lang, maabutan ko kayo. Pero hindi ako nangangako. Wala pong pangako akong bibitawan sa inyo. Yan, ito ay gagawin ko sa abot ng aking makakaya po. Yan, lalo na ngayon magpapasko. Yan, magpapasko. So, sana ikaw bilang panganay na apo, wag niyong pababayaan ng lola niyo. Gumawa kayo ng paraan, sa mabuting paraan na makatulong para sa pang-araw-araw ninyo. Yan. Ang ano ko lang, ang bilin ko lang sa inyo, ayan, ang tulong, come and go. Ibig sabihin, meron, minsan wala. So, mas maganda, syempre, total, mga binata ka na naman, malalaki na kayo, hindi na kayo alagain, di ba? So, kung ano yung pwede nyong gawing paraan na pwede yung pang-ulam-ulam nyo, makakuha kayo dyan sa kung saan na pwede kayong pang-ulam, yan para bigas na lang yung poproblemahin, di ba? So, kailangan nating maggawa ng paraan din. So, wag nating iisipin na magantay na lang tayo ng may tutulong sa atin. Pangit yun. So, kailangan ikaw mismo sa sarili mo, tulungan mo yung sarili mo. Tulad niyan, si Lola Winifreda, tingnan mo. Ilang taon na po kayo? 83 na po. O 83.
Yan. Paano kung mawala na si Lola Winifreda? Paano na kayong tatlo? Kung hindi kayo matututo sa sarili ninyo. Ito pangaral ko lang sa'yo. Kasi may isip ka na, matured na yung isip mo, 18 years old ka na, siguro kaya mo nang intindihin yung mga sinasabi ko. Ang tulong, nandiyan lang yan. Pero kailangan, mas importante, tulungan niyo yung sarili ninyo. No? Huwag kayong aasa sa mga tumutulong. Kailangan kayo din mismo turuan natin yung sarili natin, natulungan natin yung sarili natin. Diba? So, ayan, kasi sa ngayon, talagang hirap din po tayo, maski ako din hirap. Yan. Pero gagawa ako ng paraan. Sa ngayon, okay, ngayon merong kagabi, merong nagbigay sa akin na pampa-check up ko kasi hanggang ngayon yung tenga ko ay hindi po ganong makarinig. Yan. Kagabi lang po, shout out po kay Ma'am Yay. Yan, kay Ma'am Yay, shout out po. Yan. Binigyan niya po ako kagabi ng pampa-check up. So, ngayon dahil nga siyempre nakita ko naman yung sitwasyon ninyo. Yan. Ito po muna yung may tutulong ko sa inyo. Yung pampa-check up ko, ibibigay ko muna sa inyo. Siguro po mas naiintindihan ko po yung sitwasyon ninyo. Mas bilang kasi pagkain po yan, kailangan yung merong makain. Diba? Siyempre, paano tayo mabubuhay kung mahina tayo? Diba? So, ito lang yung kaya ko muna sa ngayon. So, pagpasensyahan nyo na po, Lola Winifreda. Yan, ito ay binigay lang din po sa akin. Ako din po ay walang-wala. Yan, binigay lang po sa akin. Hindi nga ako makapa-check up, binigay lang ako pampa-check up. So, yung pampa-check up ko, yan, ito muna po, ibibigay ko muna po sa inyo. Yan, tanggapin nyo. Yan, para meron kayong pangkain. Yan, at kahit paano may pambaon nito mga apo ninyo. Yan, salamat po kay Ma'am Yay. Yan, maraming salamat po Ma'am Yay. Yan, pasensya na. Yan, pasensya na po ulit Ma'am Yay. Yung pong binigay niyo sa akin na pampa-check up ayan po, naibigay po natin kay Lola Winifreda. Yan, 83 years old. 83 years old. Yan, hindi nakapasok ang mga apo dahil sa kakulangan sa pinansyal, yan, pambaon, pagkain. So ngayon meron lang sila dyan, may konting bigas na isaing na, ulam wala. So sa ngayon, ayan, pwede na kayo makabili kahit na konting itlog, dilata, para may makain kayo ngayong tanghali. Yan, ako naman Wala ka na po. Ayan, Ang gastos. Ibigay na ninyo sa amin. masabi nga po mas masaya ako, mas lumalakas ako kapag nakakatulong ako. Yan. Kaya ayun lang, sana Adrian, yung payo ko sa iyo, sana gawin mo 'yon. Bilang kuya na lang. Yan si Kuya Mel. So, yan po, maraming salamat po kay Ma'am Yay. Salamat po, Ma'am Yay. Natulungan po ninyo kami. Ayan po. Kasi po talaga rin ako. Ako po ay talagang walang-wala rin ngayon. Kaya lang mabuti na lang po. Siguro blessing na rin yun na nabigyan ako kagabi ng pampa-check up. Kaya lang mas importante yung may makain kayo. Yan, yung pampa-check up kaya ko pa naman po tiisin. Yan, titiisin ko na lang po muna para sa inyo. Ako po yan, kaya po laging masakit ang likod ko dahil po lagi ako nahuhulog sa galing sa langit. Yan. Yan. Huwag na kayo umiyak, kaya kahit papano meron na kayong panggastos. Yan niyo po, pagka meron pa po sa susunod, dadaan ako dito sa inyo para abutan kayo. Yan. Yan, papasukin niyo yung mga bata bukas. Yan. Yan, Adrian, pumasok ka ha. Yan, pumasok ka. Pati yung mga kapatid mo. Yan.
Ngayon na bumili muna kayo ng kahit na itlog or sardinas man lang para may malamang sa sikmura ninyo. Ang importante meron kayong nakakain. Okay po, yan. Yan si Lola Winifreda Barrios, 83 years old. Yan, taga dito po sa Barangay Matacong. Yan, maraming salamat po doon sa nagrekomenda na kapitbahay niya. Kahit papano po ay nakapagbigay tayo ng tulong. So, yan po mga kalingap, mga ate, mga kuya. Yan po ang istorya ni Lola Winifreda at ang kanyang tatlong apo. Yun yung dalawang kapatid, yung dalawang apo nasa bundok na hahanap ng pwede nilang mapagkakitaan. So, ayun po, ang laging sinasabi ni Kuya Mail, ang gumagawa ng mabuti sa kapwa ay pinagpapala. Yan, mabuhay po tayong lahat hanggang gusto natin ng naaayon sa kalooban ng Panginoon. I love you 3 times a day. Salamat po, Lola. Salamat po sa tulong ninyo. Okay po. Mahalaga na po ito sa amin. Okay. Maraming salamat din po. Yan, mag-iingat kayo parati. Mga kalingap, mga ate, mga kuya, yan po, paalis na po tayo. Papunta na po tayo doon sa nagagawa natin bahay para yun naman ang ayusin natin. Yan, maraming salamat po doon sa kapitbahay ni Lola Winifreda. Yan, at kahit papano, tayo po ay nakatulong sa kanila. Kapagbigay po tayo. Yan, kay shout out po kay Ma'am Yay. Yan, maraming salamat po. Yan, pasensya na po ulit at naiabot po natin yung kalahati nung binigay mo sa akin na pampacheck up ko. So, yan, titiis muna po ako sa ngayon. Yan, makakapagpa-check up din po ako, pipilitin natin. Yan, maraming salamat po. Yan, God bless po.